Sa video na ito, sama-sama natin matututunan ang 10 mindset ng mayaman. Make sure na panoorin mo ang buong video hanggang dulo para malaman mo ang sikreto nila kung paano umasenso at yumaman. Mindset ng mayaman number 1. Think big. Karamihan ng tao takot mangarap ng malaki. Takot mag-isip ng malaki. Ayaw mag-isip. Gusto na lang sumabay sa agos ng iba. Nanatili na lang kung paano sila mag-isip. Nanatili na lang kung ano sila. Kaya ang buhay nila hindi na nagbago. Tandaan mo, thoughts have power. Kailangan mo maintindihan na lahat pwede mangyari sa buhay mo ay dumaan muna ito sa isipan mo bago ito mangyari. Kung pag-aaralan mo, ang mga successful na tao, they think big. Nakita na nila sa isip nila ito kaya ito nangyari. Kumbaga parang si Henry C. Nakita niya na yung malaki at maraming SM malls sa isipan niya kaya ito nangyari. Si Jeff Bezos. Nakita niya na puputok ang online sellers. Kaya nagtayo siya ng selling platform na Amazon as a tool para sa mga negosyante. Ganito rin yung kay Jack Ma. Lahat sila, they think big. Sabi nga ni David from The Magic of Thinking Big, your mind will create a way if you let it. Kapag nag-isip ka ng malaki, malayo ang mararating mo. Dahil ang utak mo, naghahanap ng solusyon at usually lumalabas ng kusa ang solusyon kapag hinahanap mo ito o habang uma-action ka. Kapag maliit ka mag-isip, yung utak mo titigil rin mag-isip ng mas maaga kasi limited lang. Maliit na problema lang ang sinusolusyonan na dahilan ng mas maliit lang ang mararating mo. Mangarap ka ng malaki para malayo ang marating mo. Mindset ng mayaman number 2. Gumamit ng oras, effort at ng pera ng iba. Hindi mo kaya na mag-isa ka lang para yumaman. Alam ito lahat ng nasa taas. Alam nila na mahalaga ang oras. Alam nila na kailangan ng oras at effort ng ibang tao para makapunta ka sa taas. Hindi mo pwedeng angkinin lahat ng trabaho kasi kapag inangkin mo lahat yan, lalo kang matatagalan. Kaya kung papansinin mo lahat ng mga mayaman, may mga tao yan. May mga tools na ginagamit para mas mabilis nila makuha ang goals nila. Ginagamit nila yung effort at oras ng iba. Kung mapapansin mo rin, ang mga ibang kumpanya nag-aalok ng investor. Dahil yung perang yan, ginagamit rin sa pagpapalago ng negosyo nila at mapadami palalo ang pera nila. Mas mabilis mo mapapalago ang isang negosyo kapag may mga katulong ka sa pagpapalago nito. Hindi yung one-man team ka lang. Mindset ng mayaman number 3. Growth mindset. Maraming tao ang na-stuck kung nasan sila at hindi na sila nagbago dahil inaccept na nila yung fixed mindset. Iniisip nila na hindi nila mababago ang sitwasyon at tinanggap na lang kung ano ito. Kung seryoso ka baguhin yung buhay mo, kailangan mo maunawaan na dapat kang mag-focus sa sarili mo, sa growth mo at alisin yung fixed mindset na hanggang ganito na lang ang buhay ko. Dahil lagi ka pang higit sa kung ano ka ngayon. I-adapt mo yung mindset na kung saan naniniwala kang posible ang pagbabago. Na posible na makuha mo yung buhay na gusto mo. Karamihan sa mga taong matagumpay tulad ni na Richard Branson, Steve Jobs, Michael Jordan at marami pa ay naniniwala na mababago nila ang kanilang buhay. Lahat sila ay may growth mindset at naniniwala na mag-i-improve ang buhay nila as long as tatrabahuin nila ito. Mindset ng mayaman number 4. Naniniwala na sila ang gumagawa ng buhay nila. Kung naniniwala ka na nasa ibang tao ang dahilan kung paano ka aasenso at sinisisi mo yung mga nasa paligid mo, baka nagkakamali ka ng paniniwala. Ang paninisi ng iba na hindi mo na makuha yung gusto mo ay hindi mo na hinahawakan ng buhay mo. Para kang bato na tinapon na sa tubig at wala nang nagawa. Lagi mo tandaan, dapat ikaw humahawak ng buhay mo dahil utak at katawan mo yan. Siyempre may mga other outside factors sa'yo. Pero ikaw pa rin ang mag-take responsibility sa lahat ng action mo. Matuto tayo mag-isip ng sarili at huwag mong iasa lahat sa iba. Kumbaga dapat parang ikaw yung driver. Ikaw yung may control ng buhay mo. Alam mo kung saan ka liliko o pupunta habang nasa gitna ng kalsada. At syempre, dapat yung goal mo ay kundi yung tagumpay na gusto mo. Kapag ginawa mo to, malaki ang magbabago sa future mo. Kung gusto mo maabot yung goals mo, ang unang-una mo gawin ay maging aware ka at maniwala ka na ikaw ang may control sa finances mo, sa isip mo, at sa emotions mo. Dahil ikaw ang creator ng buhay mo.
Mindset ng mayaman number 5. Nakafocus sa opportunities. Yung mga unsuccessful na tao, nakatingin puro sa mga obstacle sa harap nila. Yung mga mayayaman, nakafocus sa mga opportunities. Huwag mong paniwalaan na opportunity knocks once. Sobrang napakadami ng opportunities. Endless. Hindi lang isa o dalawa ang opportunity na dadating sa buhay mo. Ang opportunity parang bunga yan ng isang puno. Tuloy-tuloy na bumubunga. Lalo na kung inaalagaan mo to at nagtatanim ka, mas lalo itong dadami. Ganito rin sa'yo. Pwede ka gumawa ng sarili mong opportunity. Paano mo to magagawa? Magtanim ka sa sarili mo ng mga magagandang ugali, magagandang habit at magagandang impormasyon na makakapag-generate sa'yo ng pera. Pwede ka magbenta, pwede ka magbigay ng serbisyo sa iba, pwede kang kumita ng pera sa alam mong skills, pwede ka dun magsimula at lalago ito. Kailangan mo maintindihan na posible at ang opportunities ay laging nandyan sa paligid mo. Kailangan mo ma-realize sa sarili mo ito at mapansin mo ito. At kapag nakita mo na ito, bigyan mo action ito. Keep moving forward kahit anong mangyari at malay mo, ito na pala yung magpapaputok ng income mo. Kahit mahirap, gawin mo lang kaysa tumunganga ka at mas lalo walang mangyayari. Mindset ng mayaman number 6. Resourcefulness. Hindi ang kakulangan sa pera, kakulangan sa oras, kakulangan sa koneksyon o experience ang pumipigil sa'yo para makuha yung gusto mo. Ikaw ang pumipigil sa sarili mo kasi hindi ka naniwala sa sarili mo. Sabi nga ni Tony Robbins, it's not the lack of resources, it's your lack of resourcefulness that stops you. Ang isa sa pinaka-factor ng success ay yung pagiging resourcefulness mo. Kung meron kang ganitong mindset, lagi kang makakahanap ng paraan at lagi kang mag-iisip ng outside the box para makapag-generate ng mga ideas at magkaroon ka ng ability to visualize ng lahat ng posibleng paraan para ma-achieve mo yung goals mo. Kapag meron kang resourcefulness mindset, kaya mong maabot ang mga goals mo dahil natitrain mo ang sarili mo na makita ang mga bawat magagandang benefits sa bawat sitwasyon. Laging may solusyon sa bawat problema, lalo na kung ang pananaw mo ay positive, mas madaling makahanap ng solusyon. Mindset ng mayaman number 7. Tamang money mindset. Walang pinanganak na magaling na sa pera o alam kung paano i-manage ang pera nila. Maswerte ka kung pinanganak ka na magaling sa pagmamanage ng pera yung magulang mo dahil matuturo rin nila sa'yo to. Ngunit, para sa karamihan, hindi ganito, di ba? Yung mga mayayaman tao ay proactive sa pagmamanage ng pera nila. Natutunan nila i-invest ang pera nila at palaguin ito sa negosyo at investment. Kaysa umutang para sa pambili ng mga luho, ginagamit nila ang pera nila sa pagtayo ng negosyo. Ginagamit nila yung utang para makapag-generate ito ng income at para mabayaran ang mga expenses nito. Ang tamang mindset sa pera, ito ang nagtutulak kung paano ka gumagawa ng mga pangunahing desisyon sa pera mo sa araw-araw. At maaari itong magkaroon ng malaking epekto sa iyo para makuha yung mga goals mo. Kung babaguhin mo ang mindset mo sa pera, mas nagkakaroon ka ng tamang desisyon kung paano mo ma-overcome ang mga challenges. Mindset ng mayaman number 8. Huwag magpatalo sa takot mo. Kaya nai-stuck ka sa kalagayan mo ngayon dahil ito sa takot mo. Pag-aralan mo kung paano mo malalagpasan ang mga takot mo sa pagkabigo. Lahat tayo gusto natin maabot ang goals natin. Ngunit karamihan sa atin tumitigil dahil sa takot o fear. False events appearing real. Isa ito sa mga dahilan kung bakit iniiwasan ng mga tao ang risk at kadalasang pinapalampas ang opportunity kapag dumating ito sa kanila. Lahat ng takot natututunan at walang sino mang pinanganak na may takot. Kailangan nating maunawaan na pwede nating ma-unlearn ang takot sa pamamagitan ng paulit-ulit na disiplina sa sarili hanggang sa mawala ito. Normal lang matalo. Normal lang na nahihirapan ka. Normal lang na magkaroon ng failure, lalo na kung ma-action ka para sa goals mo. Sabi nga ni T. Harv Eker, if you are willing to do only what's easy, life will be hard. But if you are willing to do what's hard, life will be easy.
Kung walang failure, walang learnings. At darating ang panahon na madali na lang dahil hinarap mo lahat ng hirap. Lahat ng successful na kumpanya, lahat yan nagtatrial and error. Nagtetest yan kung ano-anong strategy, nagtetest yan ng ads, nagtetest yan ng marketing, nagtatry ng kung ano-ano para malaman kung epektibo ba ito. At kapag effective, dito na yan nag-i-scale ng business nila. At dito na yun lumalago. Huwag mo damdamin ang failure dahil kasama yan sa proseso para magtagumpay ka. Magiging successful ka at magiging madali ang buhay mo kung haharapin mo lahat ng hirap na dumadating sa buhay mo. Mindset ng mayaman number 9. Maniwala ka. Hindi ka magtatagumpay kung hindi ka naniniwala na magtatagumpay ka. Ang mga successful na tao, mataas ang faith nila na makukuha nila ang gusto nila. Ibig sabihin, inaccept na nila sa sarili nila na natanggap na nila ito. Kailangan mong maniwala muna sa sarili mo. Kailangan mong makita muna ito sa sarili mo. At kailangan mong maramdaman muna ito sa sarili mo. Sabi nga ni James Allen, isang author, "As a man thinketh in his heart, so shall he be." Kung ano pinapakain mo sa isipan at puso mo, ito ang magiging resulta mo. Good or bad man yun. Kung pinapakain mo ito ng masama, pangit rin ang magiging resulta mo. Pero kung pinapakain mo ito ng mga puro magaganda, maganda rin ang magiging resulta mo. Mindset ng mayaman number 10. Risk and reward. Hindi ka mag-grow at made-develop kung walang risk. Hindi ka yayaman kung walang risk. Laging merong risk at alam ito ng mayayaman na tao. Naiintindihan nila na kailangan mo mag-risk para magkaroon ng malaking reward. Hindi madali at hindi agad-agad ang resulta pero kailangan mo subukan. It's all about risk and reward. Kung nag-fail ka man, natuto ka ng marami dahil dito mo mararanasan ang growth. At sa susunod, mapapaliit mo ang risk at mas mapapalaki mo naman ang reward habang umuhusay ka. Importante na masanay ka na mag-solve ng mga problema. Huwag kang masanay sa komportable lang dahil walang growth dun. Ang income sumasabay sa growth mo yan. Kung may mayamang mindset ka, ito ang magiging resulta mo.